Kinabukasan ay ginising tayo ng isang napakagandang bukang liwayway. Masarap na tulog, masarap na pahinga. Ni hindi mo lang sumagi sa isip ko na nakakatakot itong lugar na ito tulad ng sabi ng iba. Van life and overnight camping sa Maguindanao. Laki, no? Welcome to Barira, Maguindanao. Hindi tayo makapagpalipad ng drone kasi umuulan at marami mga wakwak. Nang dadagit daw ng drone ng mga wak dito. Kaya hanggang ganito lang yung tingin natin. Napakaganda, napakalaki. Ganda. And welcome back to another not really van life episode. Nakatulog din kami sa hotel. Alam niyo naman yan sila dito na hindi nila tayo papayagan na matulog sa van. Actually, nung time na nag-park kami doon para doon kami mag-camp, hindi sila papapayag talaga na doon kami matulog sa parking. Syempre naman, nung una, nahiya kami na baka kasi may mga pumasok na guest. Diba? Sayang din. Ayun, hindi pa rin kami nagwagi na matulog sa camper van. Kung saan yung araw na dapat ay paalis na kami ng Cotabato City, ay saka naman bumuhos ang walang tigil na ulan. Lakas ng ulan! 4 na araw kami dito sa Maguindanao, dito sa Cotabato City. Meron pa naman tayong pagkakampingan sana ngayong gabi. Kaso, ang sabi sa akin ng kaibigan ko, si engineer dito, ay yung campsite niya o yung farm niya, kapag umuulan, maputik, hindi nakakakit yung sasakyan, kahit yung motor, hindi rin makakaakyat. Nag-prepare pa naman siya. Tignan natin, mag-usap-usap muna kami. Tapos pag wala, pag hindi talaga at negative na makapag-camping tayo doon, may isa pa tayong pwedeng puntahan. Tabing dagat naman. Dito pa rin yun sa Maguindanao. Mag-ayos-ayos lang ako ng mga gamit dito. Kakarga lang namin lahat ng gamit para makabounce na tayo. 2 gabi sa camper van, 2 gabi dito sa room. Maraming salamat po kay Ma'am Priscilla at saka kay Kuya Ronnie na sa mainit palagi na pagtanggap dito sa amin. Wala talaga kaming laban. Pag sinabi talaga magpahinga kayo ng maayos, mas magpapahinga kami ng maayos. Kaya maraming salamat po sa Paragon Hotel na palaging wini-welcome nyo kami dito every time na pumupunta kami dito sa Cotabato City. Tagal na yan eh. Ha? Ilan episode na kung nakita kita. Diba yan? Tuling na yan. At dahil sa buong stay namin ay si Kuya ay walang sawang nagsiserve ng aming pagkain, ay regalawan natin siya ng jersey ng Gulf Oil. Para sa'yo or sa asawa mo. Thank you. Ha? Sige bro ha, hanggang sa susunod ulit. At bibigyan din natin sila ng stickers ni Boy First Time at ng Gulf Oil. Kailangan pa rin isang plato, kuya. Ayan. Bro! Dito sa shade na to kami laging kumakain. Ito ang area kung saan kami laging nagbabanding kapag binibisita kami ng ating mga kapatid na mga Muslim. At pinabaunan pa tayo ng aming Ate Priscilla at ni Kuya Ronnie dito ng Paragon Hotel ng ating mga inumin. Paunin daw natin. Mamaya-maya ay dumating na ang mga kasama natin at kami ay tumulak na papunta sa lokasyon kung saan tayo mag-overnight. Si Mayor TV yan, oh. Sumama sa atin dito sa Maguindanao. Bukbok. Bukbok! Alayo na narating mo, Bukbok! Lakas ng pag-ulan-ulan ngayon dito sa Cotabato. Hindi ko alam kung Cotabato City lang ba ang inuulan o buong Maguindanao. Pero hindi tayo mapipigilan ng pag-ulan ng pagka-camping ngayong
gabi kasi sa beach na tayo tutuloy. Sayang no, kay engineer no. Hindi man tayo nakapag-camp sa yung farm pa naman niya, pinangalanan niya ng ano, Camp First Time. Tsaka proud na proud pa naman siya dati na sabihin na, ito bro, pinangalanan ko to ng Camp First Time. Pagka-campingan natin to soon, sabi niya, pagbalik mo dito. Pero hindi pa rin namin na-campingan kasi nga, yung panahon, malakas yung ulan. Tapos, yun nga, nagpuputik pa nga at kung gano'n. Eh di bale, si engineer naman, ay makakasama natin sa pagka-campingan natin ngayon dun sa beach. Ngayon ay papunta na tayo ngayon dun sa beach na hindi pa namin alam kung anong pangalan. Hindi ko alam kung kasi personal private property. Kasama pa rin natin ang ating mga kapatid nating Muslim dito sa unahan. Yung mga van na yan nasa unahan natin, itong dilaw, nakasakay dyan yung mga kaibigan natin, mga kapatid nating Muslim na makakasama pa rin natin sa pagka-camping natin. Armor truck. Hey! Gigiting ng mga sundalo ngayon, no? Ang ating bangkay. Diba na-realize mo na yung buhay pala ng mga kapatid nating Muslim dito sa Maguindanao, sa Cotabato, is like parang buhay lang din natin sa Luzon. Oo. Sa Maynila na namumuhay lang sila ng normal tulad natin. Diba? Nagbi-business ng normal. Nagbi-business ng normal. Dito ko baka masasabi na parang sort of nagbi-business sila dito ng patas eh. Oo, patas. Diba? Oo, patas. Kasi sila mismo ayaw nila ng nanlalamang sila sa kapwa para kumita. Diba? Nakakatuwa lang. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, in general, hindi talaga yan mawawala ng masasamang tao. Correct. Pero hindi ibig sabihin na pag sinabing Maguindanao, masama ang mga tao sa Mindanao. Tulad ng mga iniisip ng iba na kapag generalizing kasi yun na parang tumatak yan sa ibang isipan ng mga tao na pag sinabing Mindanao, delikado, nakakatakot, parang lahat pag sinabing taga Mindanao ka, iisipin agad nila na parang delikado. Pambobomba dito, bomba dito, gera-gera. Ako magpapatunay. Oo. Masarap dito, masaya dito. Oo. Dito lang lagi yung bato sa mga taga Mindanao na magulo yung Mindanao. Hindi, magulo dito, masaya dito. Oo, masaya dito. Kahit saan merong kaguluhan, kahit saan merong masasamang tao. Kahit sa atin dyan. Oo. Kahit dito, may mga ganun din. Ganun, mga nang-trip din. Pero kung kayo mapunta dito, huwag nyo kakatakutan puntahan ang Mindanao, ang Cotabato, ang Maguindanao. Kasi maayos naman siyang lugar. At pareho lang din natin sila na namumuhay ng normal. Yes. May mga kanya-kanyang araw-araw din sila na grind para mabuhay. Masayahin din sila mga tao, mapag-welcome. Higit sa lahat, di ba? Maalaga. Kaya yung mga ibang nag-Philippine Loop na sinusubaybayan ko yung ruta nila at na nilalagpasan nila yung Cotabato. Oo. Nalulungkot ako. Oo. Kasi parang nadaig sila nung takot na itinanim sa kanila ng hindi naman taga dito. Yes. Pero kami ang patunay na maayos ang Cotabato. Pwede nyong gawing ruta ito sa Pilipinas. Yes, and then marami din sila madidiscover dito. Oo. Diba? Baba ng ulap oh. Parang Nueva Vizcaya. O baka naman Nueva Vizcaya to. Sinaskam na naman nila tayo. May malapit tao. Sa oras na Ang pupuntahan natin ngayong araw na to ay isang barangay na puro beach resort. O di ba? Sino bang mag-aakala na meron palang ganito dito sa Maguindanao? Malo, yung bundok kanina sa malayo oh, lapit na natin, ulap oh. 2 hours tong biyahe. Ha? 2 hours na naman. Bakit? Paano mo nasabi sinaskam na naman tayo? Yung sabi nila saglit lang daw ay, gaganon-ganon lang daw siya kung ang damit sa bahay. Sige nga. Dito sa lugar na to tayo mag-overnight. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa Barangay Linok, bahay ng Dato Oden Sinsuat.
Ang tutuloy nating resort ngayon ay isang private place. Hindi siya open para sa lahat. Kumbaga, isa lang sa pagmamayari nila. Pahingahan ng pamilya. Ganun. Abante! Hay! Abante. Van ni Norme yun ah. Andito kami sa private resort ni Ate Pai. Dito tayo mag-overnight ngayong gabi. Wow, talaga naman. Sarap ng merong kasalitang driver. Sige, dito tayo mga sa ano, beachfront. Minivans. Ang sarap naman, makakapag-camping tayo ng ng nasa tapat na tapat talaga tayo ng beach. Oh, dito. Okay. Oh, mahal, dito ba na, mahal? Marunong na mag-drive na. May bomba doon. Para buhay probinsya. Poso. Oh, buhay probinsyano. Oh, saging. Ayan. Yan, okay na mahal. Yan. Basta driver. Overnight ka, bro? Ha? Pwede naman yun. Nandun pa yung pentitog sa bahay. Wow naman yung driver. Basta driver. Sweet lover. Yung ganda ng place natin ngayon, masarap kabitan ng mga hammock. So, ngayong gabi, mag-hammock party tayo. Dito na muna to. Yung paghahamukan natin, ayun lang naman, no? Eh, parang mas masarap mag-hammock sa tapat ng dagat. Meron tayong dalawang hammock dito. Ayan. Ito yung dalawang hammock natin na laging nandito sa loob nating camper van. Sierra Madre Hammocks at Shad Culture Hammock. Yung ibang hammocks ko nasa Alitotop Base Camp. So kami dalawa ni Prisha dito matutulog ngayong gabi. Magdudugin kami. Tip, kapag mahilig kayo bumiyahe, magbaon kayo ng hammock. Kahit nakaback pa kayo, magbaon kayo ng mga hammock na, ay mga altitude outdoor na hammock na sobrang liit lang kapag fino-fold. Masarap gamitin nyo at magagamit nyo yun sa oras na kakailanganin nyo. Thank me later. Uy! Si Mayor TV to ah! Mayor! Oy, tol. Ayos ba? Oh, Mayor, ang ganda ng van mo ah! Ganda ba? Mm-mm. Huwag kang bibili ng minivan. Mayor, matipid pa sa gasolina eh? Matipid sa gasolina. Kaya, huwag kang bibili ng minivan. Mayor! Huwag kang bibili ng minivan. Sinabi lang, huwag kang bibili ng minivan. 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 Mayor! Sinabi na huwag kang bibili. Nakasetup na ang lahat at yung mga iba pa nating mga kasama ay magsusunuran mamayang gabi. Pero bago sila magdatingan ay kailangan natin maghanda ng hapunan. Mamalengke muna tayo. Okay, let's go. Uwi na kami ng Luzon. Hindi. Bumababa talaga yung ano, no? Yung ulap dito, no? Alamig na. Dumating kami kanina dito, hindi pa ganong kalamig eh. Medyo mayumid pa eh. Ngayon, malamig na. Yay! Tayo nga! Yay! Tayo nga! Para sa isda. Para sa fresh isda. Let's go! Para sa iihaman! Para sa milk tea! Hindi naman nagmimilk si Kuya eh! Sukran. Sukran. Ang ibig sabihin ng sukran, thank you. Salamat. Thank you, salamat! Ang lamig na. Gabi! Ha? Yung beach vibe, meron. Ang kagandahan sa lugar na to, hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Wala, fresh yan oh. Fresh yan, fresh. Woo! Yellowfin. Oh ma, yan na, isda mo. Gusto mo? Fresh yan, no? Fresh yan.
Ganda sana, kaso sobrang laki para sa amin nun. Hindi namin maubos yun. Maliit sa video pero sa personal, ang laki. Hindi realistic. Pag camping ka, kayo dalawa ganun kalaki. Oo. Hindi. Pang ano eh, pang buong pamilya eh. Kaya naghanap kami ng medyo maliit-liit lang kasi ang laki talaga. Yan. Yan. Baka may maliit lang. Ayun. May saktong size. May yellow pin? Oy, maliit lang. Ayun nga, maliit lang eh. And wag marilis ni. Parang ano to no? Parang yellow pin no? Oo, pero pirit. Pero katamtama lang size pa. Katamtama lang size ko. Walang abutinan. Naiklo? Toba. Lahat naman siguro tayo ay familiar sa yellowfin. Pero ito, hindi siya yellowfin eh. Pero mukha siyang yellowfin. Pamilya ng yellowfin, parang gano'n. Hiwain na ba natin ate? Ayun, video. Yan. Oo, Ganyan. Tapos ganyan. Maluto ang loob niya. Ayun. Tinanong ko si kuya kung saan ba nanggagaling ang mga isdang ito. Ang sabi niya sa akin, diyan lang mismo sa tapat ng karagatan nila. 360 pesos sa atin yan. Diyos ko, mga 700 na yan. 800 na. Mahal na yan. Pero ini, Dito lang. Sa beach kung saan tayo mag-overnight mamaya. Diyan lang nahuli yung mga malalaking isda na yan. 390. Sarap dito. Ngayon lang ako nakakita ng isdang ganyan. Maliban sa yellowfin, may ganyan pa palang pamilya. Parang mukhang yellow pin din ano? Oh. Tangalak. Langalak sa salitang Muslim. Ang tawag dyan sa isda. May mga guhit-guhit lang siya. Pero mukha siyang yellowfin. Ang pagkakaiba lang ng yellow pin, yung ano, yung dito sa ganito niya oh. Kulay May yellow yellow. siya, may yellow. Doon mo malalaman na yellow pin siya. Tsaka yung yellowfin nga, may makintab ba? Mas marami yung silver. O basta ganoon, basta magkahawig silang dalawa. basta isa lang forma nila. Oo. Sausaw mo yan dun sa suka natin. Yung suka ng mga chismosa. Oh, lolits. Yan. Lolits namak. Inabutan na kami ng alas 6 ng gabi. Dinig mo yan? Yan yung tinatawag na prayer nila tuwing alas 6 ng gabi. Salah ang tawag dyan sa Arabic. Kaya no, sa Arabic na language, salah. Yung mga iba naming kasama ay dumating na. At habang inaantay pa ang iba, ay nagready na kami ng aming hapunan. Maklin. O ito na yung isdang iihawin natin. Anong tawag dito bro sa isda na to? Ano yan? Pirit. Pirit. Ay, kuya. Kuya Ra. Budburon. Kuya Ra. Buron. Ngayon lang ako nakakita ng isdang ganyan. Ngayon lang din ako makakatipin ng ganyan. Budburon. Buron. Kahit mantika lang nilagay mo. Hindi naman nabago sa akin ang pag-iihaw ng isda. Pero kapag malalaking isda na ang usapan, meron pala talagang tamang hiwa para dyan. Fresh pa, no? Kakahuli lang. Diyan lang pala yung nahuli, no? Kapag malalaking isda, ay kailangan ng isang hiwa lang mula sa ulo hanggang sa buntot. Hindi tulad ng ganito kasi sumasabog yung laman. Pagkatapos mag-ihaw, tikman natin kung ano nga bang lasa nitong isdang to na first time nating matitikman. Teka, titikman muna natin. Ngayon lang ako. Ito, bro? Oo. Atay? Hindi. Parang ano yata to eh? Bihod? Oo. Itlog. Hindi parang atay niya. Hindi, bihod. Mahal, hindi masarap. Huwag ka na kumain. Hindi, masarap siya, mahal. Sabi ko hindi masarap, parang hindi siya kumain. Masarap siya, masarap. Bigay din ni ma'am yan. Ay, yung budi niya, budi. Okay na may asin mo, tete. Alam mo ba yung budi? Magaybay. Itlog. Itlog. Ang sarap. Parang ano rin siya. Creamy siya, no? Bagaybay, Parang bagaybay. May bagay na suka dyan. Yung suka ni Lolet Solis. Saan na nga ba yung suka ng chismosa? Ayun. Ito yun. Shout out Lolet Sinamak. Ang pinakamasarap na suka na natikman ko dito sa Mindanao. Bibili tayo ito madami. Uwi natin Luzon. Ito na yung suka ng mga chismosa. Si Lolet Solis. Ang sikat dito, Selos, hindi Solis.
Yung Oo nga, no? Si Shaira. Di ba na-meet mo si Sarah? Nakita ko, na-meet ko. Ngayong kumpleto na ang lahat, ay sabay-sabay na kami maghahapunan. Ha, halika na. Yan, kain na. Pati si Founder, binigyan kanina eh. Uy, may kapala nga pa pero kaganalan ko yun yung pag-iyak ko. Para maitaboy namin ang mga naglalakihang mga lamok, ay nag-set muna kami ng bonfire. Nasa pampang tayong dagat. Ang sarap pakinggan ng tunog ng alon. Kanina, habang nagkakwentuhan kami dyan, yung alitap-tap, meron sa ulo ko. Paikot-ikot lang. Sabihin na naman iba dyan, nabubuwang ako. Hindi ko naman pinipilit na maniwala kayo. Pero kahit saan ako magpunta na masaya, hindi nawawala yung alitap na yan. So, hanggang dito sa Mindanao, kasama ko si Alexa. Ang ibig sabihin kasi nung every time na andyan yung alitap-tap, andyan lang talaga yan. Pero, depende sa lugar. Sumusulpot yung alitap-tap, nag-iisang alitap-tap. Kanina nakita namin nga dyan. Ganon-ganon, hanggang sa ngayon lang, nasa ulunan ko lang, paikot-ikot lang. Ang ibig sabihin nun, mapahiwatig nun, safe yung lugar na kung saan kami ngayon. Tsaka masaya siya na nandito ako sa lugar pa rin. At lahat kami ay nagpahinga na. Kinabukasan ay ginising tayo ng isang napakagandang bukang liwayway. Masarap na tulog, masarap na pahinga. Ni hindi mo lang sumagi sa isip ko na nakakatakot itong lugar na ito tulad ng sabi ng iba. Ang pagsalubong ng bukang liwayway na nagsasabing, matulog ka, magpahinga ka lang. At gigising kayo na merong kapayapaan ng puso't isipan. Magandang umaga mula dito sa Linek. Pangalan ng lugar, dito yan sa Maguindanao del Norte. Yung Linek, ang spelling talaga niyan is Linek. Kailangan mong bigkasin na parang linok. Pero in between na parang mix yung O tsaka I, Linek. Ganyan nila pag bigkasin niya. Ngayon ko lang nalaman yung lugar pagkagising kasi tinanong ko sa mga kaibigan natin mga Muslim dito ay yun yung tawag sa beach na to. Hindi ko naman pwede sabihin kung saan itong spot na tinuluyan namin kasi hindi naman to open for public. Pero dito lang yan sa hilera din ng mga beaches dito sa lugar na ito. Meron palang ganito dito. Ngayon ko lang nalaman. Akala ko kailangan ko pang dumayo ng malayo para ma-experience yung mag-overnight sa isang beach dito. Mula Cotabato City mismo hanggang dito. Siguro mga less than an hour lang. Meron parang beach na ganito kaganda dito. Hindi ko lang masyadong na-enjoy magpalipad ng drone kasi may airport. Pero at least kahit paano, nakapagpalipad tayo. Breakfast natin ngayon. Ang tawag dito ay pastel. Na gino-joke nila dito na pastilan, pero hindi talaga yun. Pastil ang tawag dito. Ito yung kanin na parang meal on the go dito sa, hindi naman sa Maguindanao lang, mostly around Mindanao meron talagang ganito dito. Parang pwede mo siyang bilhin, pwede mo siyang baon-baunin. Kanin,
Tapos adobong manok on top. At syempre, native coffee ng Maguindanao at ang titanium mug ng ating kaibigan na si General, na iniinggit nila ako na magko-cordillera na daw sila habang ako'y nandito sa Mindanao. Eh di mag-cordillera kayo. Joke lang. Individual tayo pinanganak, ano parana. Ibang nanay mo, ibang nanay ko. Sila ang mga kasama at nakasama natin ng ilang araw dito sa Cotabato City. Lahat sila yan Muslim. Kaming dalawa lang ni Prisha ang hindi Muslim dito. Pero tignan nyo, di ba? Nakakasama natin sila ng maayos, nakakasama natin sila ng payapa, nakakasama natin sila ng hindi tayo natatakot. Kasi hindi naman talaga sila nakakatakot. Ay, ano yan? Swimming trunks ito. Double XL yun ha? Double XL. Double XL. Hindi sila nakakatakot na mga tao. Kabaliktaran yun nung pagkakaalam natin noon. Dive. Oh my God. Maraming salamat na nagkaroon tayo ng chance noon sa Philippine Loop na makasalamuha, makasama natin ng matagal ang mga Muslim at doon natin nakilala kung ano ba talaga ang pagkatao nila, kung ano ang ways nila sa araw-araw, kung paano sila humarap sa ating mga hindi Muslim. Okay, bago tayo tumuloy sa biyahe, mag-iwan tayo ng remembrance sa ating mga kapatid na Muslim ng golf jersey. Sayang hindi ko mabibigyan lahat-lahat. Ang ilang mga boys lang ang mabibigyan natin ng jersey kasi kailangan yung jersey natin ay umabot ng Visayas paakyat. Mag-iwan din tayo ng oils dito sa kanila para matesting nila yung oil natin. Ayan, kay press na agad yung isa. Hindi, ganito ang gawin natin. Mananawagan ako sa boss namin, Boss Mike. Dito po sa Cotabato, marami po tayong mga kapatid ng mga Muslim na mga riders dito. Ang Hot Team Cotabato ay isa sa maraming members ng mga riders club dito. Pa-event tayo dito, sir. Sigurado yan, malaking ang susuporta sa atin sa golf. Napakadami, promise. Pwede magbenta dito, no? Ayan. Shop siya, may shop. Ito po ang president po ng Hot Cotabato. Mayroon po siyang shop. And pwede po tayo mag-import at sa kanya pong shop ay pwede tayo ng golf. Yan. Golf oil event to. Golf event dito sa sa Cotabato. Yan. Golf baka naman. Tulad nga ng sinabi ko sa vlog dati, lahat ng naririnig ko kabaliktaran. Lahat ng takot ko nun, nawala lahat yun. Isa yun sa dahilan kung bakit bumabalik-balik ako ng Mindanao at dito sa mga kapatid ko Muslim ay lagi kong dinadayo dito kahit na malayo to sa atin. Isa yun sa pinakadahilan ay yung pagmamahal at pagkalinga nila at pag-iingat nila dito sa amin, sa akin. Okay, welcome to Minivan Village. Minivan Village. Pati ang kalsada pang minivan. Yung pag-welcome nila sa akin noon hanggang sa ngayon, walang nagbabago. In short, mabubuti silang tao. Mabubuti silang tao. Hindi sila dapat katakutan. Luzon, Visayas, Mindanao, pare-pareho lang yun. Pero huwag niyong kakatakutan ang word na Mindanao. Huwag niyong kakatakutan ang word na Maguindanao. Huwag niyong kakatakutan ang word na Muslim. Hindi 100 step. Ilan? 99. Saan ang Alam ko na, 99 lang lahat. Alam ko na kung pang ilan yung pang 100. Yung pagtalong dito. Ba't gano'n yung tono ko? Parang taga dito na ako.
tulad lang din nila tayo na may mga puso't damdamin. Marunong sila magmahal, marunong sila mag-alaga, marunong din sila masaktan tulad natin. Para pareho lang lahat tayo. Pagkatapos namin puntahan ang iba't iba pang mga spots dito sa Cotabato City, ay dumiretso naman kami sa isa pa naming kaibigan para maligo sa isang hot spring. Dito kami lahat nagsama-sama para mananghalian. Saka ka kumanta. At dito na rin kami sa lugar na ito magpapaalamanan at mag-iiwahiwalay muna pansamantala. Siyempre, number 1, maraming salamat sa Hot Cotabato. Sa inyong lahat. Hindi ko na isa-isa yung pangalan nyo kasi hirap akong banggitin ay. Oo. Pero masasaulo ko yan pagbalik. No? Ay, babalik, di ba? Oh. Pero sinabi na eh, may ulit-ulit eh. September, anniversary ng Hot Cotabato. Nandito kami ni Boy P. May dadalhin ba? Oh, may dadalhin kami. Yes! Sino ang gusto niyong isama natin? Sino? Si Jawo. Si Jawo? Pero makakarating kay Jawo yan. Ngayon pa una ako ng kambal, alam ko nanonood kasi si Jawo, pampatulog niya ako eh. Isa ka sa number 1 Oh, Jawa! na pumunta dito. Kung talagang mali yung isip ko sa'yo, punta ka dito. Puntahin mabait si Jawa. Si Mayor TV, sama natin. O Mayor TV, wala ka nang kawala. Ilang months pa ang lilipas. Oo. Mayor TV eh. Parak may pamigay. Ay, sige Kuya Parak, shoutout sa'yo. Ayan. Sa ano daw, sa anniversary nila. O sige, Baka kami na gusto bahala mo- kay Boss Parak. Baka gusto mo mag ano. Yes! Magbigay mo. Kasi nung last anniversary namin, sa kanila kami Magdamit. Oh! Sa iyo nagpagawa. Ngayon, ikaw naman magbigay. Oo. Nakalimutan ko nga pala. Baka magtampo. Basta ang cellphone ka Ang Team Gidapawan, maraming salamat sa suporta, sa pag-alalay sa amin ni Boy P nung kami napadaan dyan. Babalik kami. Paghandaan nyo yung pagbalik namin. Ay, syempre, hindi ko makakalimutan yun. Ano ka ba? Yung Disney Princess ng Gidapawan. Ay, naku, napakaganda. Mama Bell, maraming salamat. Ate Pai, kay Parhana, maraming salamat sa inyo. Syempre, alam kong hindi ako, ayun ang tradisyon ba? Pero, ginaguide nila ako sa, oo. Sobrang thank you. Lalo na kay Mama Bells na talagang nandyan sa amin. Di ba? Sa inyo rin naman, di ba? Oo. Thank you. Love you. At bago mag-iwahiwalay, Sharon muna. Balutin mo ako ng iwanan. Kamagkayan ka. Tama na. At tulad nga ng dati, wala nang goodbyes. Bye-bye! Ingat kayo. Bye bro! Thank you. Hanggang sa muli na nating pagkikita. Yes, bye-bye! Hi, partner! Bye-bye! Ayan. At dahil ilang araw din na nakalipas at si engineer ang hindi natin madalas kasama, ngayon solo tayo ni engineer. Next episode ay tutulak na tayo ng General Santos City. Isa pang dahilan maliban sa camping ay ang bisitahin ang Gulf Gasoline Station dito sa Jensan. Kung sa kanta ng Itbulaga na mula Apari hanggang Hulo, yung pupunta natin, mas malayo pa dun. Sa pinakadulong bayan, sa pinakailalim ng Mindanao. Ang lugar na glam kung tawagin. I don't wanna